Simula ito, mas detalyado na ang form para po sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na gagamitin ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Yan po ay para maiwasan daw ang hindi malinaw na mga deklarasyon sa SALN na kabilang sa mga tinatalakay ngayon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Narito po ang report. Ang 18,000 opisyal ng gobyerno na inihalal sa pwesto, gayon din ang iba pang kawani ng gobyerno maliban sa ilang exemption, inuutusan sa batas na maghain ng sinumpaang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ibig sabihin, ililista lahat ng kanilang mga ari-arian, pati utang at mga bayarin at ang kabuuang yaman. Sa pamagitan ng SALN, natitiyak ng taong bayan na hindi sila nagpapayaman habang nasa pwesto. Kasi wealth tracker ang SALN, no? To begin with, it will try to see how much wealth you have accumulated and whether the accumulation is explainable, justifiable, or is it questionable. Pero di basta-basta ang dapat ilista, halimbawa sa mga ari-arian. Dapat daw idinedetalye rin ang presyo ng pagbili o acquisition cost nito, ang halaga na tinukoy ng city assessor o yung tinatawag na assessed value at yung kasalukuyang halaga nito sa merkado o yung fair market value. Pero marami raw ang hindi nagdedetalye nito at minsan nga kulang pa ang inilalagay na ari-arian. Hindi naman din kasi obligado ang mga pinapasahan ng SALN na suriin kung tama ang laman nito. Bureaucracy-wide, Maki, tingin ko in my honest opinion, palagay ko the filing of the SALN has been taken for granted. Kaya naman para mabawasan kahit papano ang kulang-kulang na SALN, mas detalyado na ang mga bagong SALN form na gagamitin simula ngayong taon. Dito kailangan na rin ilista ang halaga at pinagmumula ng kita ng isang kawani. Isasama na rin ang gastos niyang personal, gayon din ang kanyang pamilya, pati na ang buwis na binabayaran. Ang kahalagahan ng kumpletong SALN lalong nabigyang pansin sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa ikalawang article of impeachment kasi laban sa punong maestrado, kinwestiyon ang hindi raw niya paghahain ng SALN at ang hindi raw pagdedeklara ng ilan sa kanyang mga ari-arian dito. Tanong naman ng defense team ni Corona, impeachable offense nga bang maituturing ang hindi kumpletong deklarasyon sa SALN sakasakali? Sa batas natin sa SALN, kailangan doon, nakalagay doon, na kung may kaunting pagkukulang doon sa SALN at wala namang sinasadya rito, it was made in good faith, pwede itong i-correct. Sa darating na linggo, inaasahan namang matatalakay ang ikatlong article of impeachment na kumukwestiyon sa kakayanan, integridad at kasarilan ng punong maestrado sa pagdedesisyon niya sa mga kasong inaakyat sa Korte Suprema. Kaugnay nito ay hiniling ng prosekusyon na ipasupina ng Korte ang mga resibo, disbursement vouchers at iba pang dokumento may kinalaman daw sa mga gastusin ng punong maestrado na anilay ikinaragaw mano sa pondo ng Korte Suprema. We're out to prove kasi na merong violation on judicial conduct. Detalye na po yan na kailangan sa korte na lang ilalabas. Tingin ng legal expert na si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, mas magiging masalimuot daw ang pagpapatunay sa Article 3. Mas mahirap ang Article 3. Well, tatlo ang patutunayan nila dito sa Article 3. Hindi po kay Article 3 siya, kundi tatlong acts ang sinasabi ng Article 3. Ayon sa rules of impeachment, hindi pwedeng bumoto separately o in paghiwa-hiwalay yung isang article. Dapat ang senador boboto dun sa whole article na yon. Para sa saksi, Dano Tingkong, kung nag-uulan.